Math Learner. So for today's video, we're going to continue what we have started about kinematics. Ngayon, nahinto tayo sa horizontal na kung saan ay pinaliwanag ko yung mga formula na kung saan kung di nyo kayang gamitin yung integration or derivatives, kung talagang ayaw nyo kay calculus, ito yung mga formula na pwede nyo gamitin. Yung formula naman ng horizontal at ng rotational ay wala namang pinagkakaiba sa kanila. Ang pinagkaiba lang nila ay yung sign. Halimbawa, sa velocity, ito yung velocity nyo. Horizontal velocity. Tangential, kung tawagin. Ito naman ang inyong rotation or angular velocity. We are referring here by tangent or slope or lines. Ito naman is angles or revolutions, radians. Ang angles ay it's either nakadeg or nakarad. Pero minsan meron pa dyan grad. Pero hindi naman natin karaniwan siyang ginagamit. Okay? So, proceed tayo sa ating problem number 2. An object rotates. Wala naman sinabi kung clockwise or counterclockwise. Pero mag-assume tayo, gusto ko naka-clockwise siya. Negative. At 3,700 revolution per minute. Pag RPM, revolution per minute, nakaganyan siya. Minute. What is the angular velocity of the object in radian per second? Radian per second, RPS. Or rad per sec. Or rad per s. Angular acceleration, also hanapin din natin of an object has come to 6 seconds. Given. Ang ating final angular velocity is 3,700 revolution per minute. Siyempre, lagi naman nagsisimula. Usually naman, kapag lagi mag-i-start sa 0 eh. Wala naman din sinabing kung at rest or to ano. Next, 6 seconds. Then, ang nawawala ay angular acceleration. Kung sa acceleration A, ito naman alpha. Minsan yung iba ganyan isulat eh. Pero ako, ganyan. Yung parang gagawa kasi nila parang parang siya sa directly proportional. Gano'n, no? Okay, yan. Gusto na ganyan. Binaboy na yung PowerPoint. Okay, so start tayo. For angular velocity, kailangan muna natin convert sa rad. Paano natin siya ma-convert? Ilan ba ang meron na radian sa 3,700? Naka siya? Ginawa natin siya naka-radian. Okay, maka-cancel to. So, if we're going to multiply 3,700 times 2 pi. 3,700 times 2 pi. But 2 ito. 2 pi over 60. Then, we will have 387.46. Okay? Ito talaga kasi magiging to, di ba? Ito, pag pinag-multiply nyo is magiging 74,000 pi over 60. Alam ko may lowest term pa to. Na kapag inano niya siya is magiging 370 pi over 3. Diba? Na kapag inano na siya buo is we have 387.46 rad per second. For angular acceleration is we have here, ito yon.
Hindi parang magiging, 'di ba kung sa tangential is we have here dv over dt, dito naman, ito po ay tawag dito ay omega. Okay, yung maarting W. Ito, kaya lang naging ganyan kasi cross multiply. Then integrate. Then ito, 'di ba, magiging dito magiging pure omega. Ito mangyayari. Next, ito. Ito, kapag ito ba 6 minus 0, bali magiging 6 alpha. Tapos ito magiging, ito yon directly. 387, pumipiyok pa ako. Tapos, divide both sides sa 6, mawawala to. So, ito yun, di ba? Then, if you're going to divide 387.46 divided by 6 is we have here 64.58. Actually, it's 64.5766667. Ilang 6 ang sinabi ko. So, you had a comment below. Okay, so this is how we approach using the formula. Gaya na sabi ko, ito, yung ginamit natin formula. Kasi 5 yan eh. Actually, kung sasamahin nyo lahat ng formula ng horizontal at ng rotational, at just makakasampu kayo. 5 pa ang kakabusahin nyo, i-plus yung horizontal. Kung di nyo makikita yung concept, magiging 10. Dito, iila lang naman kakabusahin nyo. O, V, napakadali lang. V is dr over dt. Pag-acceleration, ito lang naman, dv over dt, second derivative ng dr over dt, ano pa? V dv dr. Yan lang yung kakabastuduhin nyo. 1, 2, 3, 4. O, di ba, nabawasan pa ka ng 1. At napaka-ikli lang. Unlike dito, kakabastuduhin nyo pa to. Bahala kayo kung sa kayo mas masaya, kung sa kayo masisiyahan. Basta kung sa kayo masaya, support ko lang kayo. di ba? O, ito. O, ito, paano nangyari dito? Ito, tinranspose. Ito yun. Tapos, divide yung both sides into 2r. O, diba? Ito lang din yun. Next, sa acceleration naman. O, kinonvert nyo. Same procedure lang naman to. Wala naman kayo ma-justify na integration eh. O, ito yun. Next, ito naman. O, diba? Eh, dito mukha lang kayo mapapadali. Kasi ito yun. Pwede naman naka-delta. Oo, pwede naman. Delta naman. Pagka ganyan, time saka ano lang naman. Kahit, kung gusto nyo, kung may pagkasadista kayo, ganito gawin nyo. Integral ng d omega over nyo sa integral ng time. Naka-bound sa initial to final, gano'n din initial to final. Kung sadista kayo, ganyan gawin nyo. Okay, these are activities. Ayan. So, nawala na yung mukha ko. Pabor naman sa mga nanonood, ano. Merry-go-round, so automatic merry-go-round. Kailan ka nakita merry-go-round, nakaganto, tapos iikot yan. Ganon. Naging roller coaster na no? Automatic. Initially at rest. Sabihin, meron naka-include dyan, ang inyong initial velocity. Therefore, meron kayo 0. Then, acceleration must be positive. So, yan. Next, ito, motorcycle. Ito, mahapirata rito yung velocity. When brakes are applied, it comes to a stop. Siyempre, ang ating final velocity is 0. Paano nga ba nag-0 ang initial velocity? Alam niyo, para pag nagpapaandar kayo ng motor, halimbawa, ito yung motor. Motor, dalawa ko. Ayan. Halimbawa, ito yung ano. Diba, lagi naman nakahinto yan. So, ibig sabihin, wala kayong velocity. Wala pa kayo velocity. Excuse me. Kapag umandar na kayo, doon na magkakaroon ng velocity. Unlike kapag nagda-drive na kayo at bigla kayong huminto, nagsimula kayo halimbawa sa meron kayong velocity at mapupunta kayo sa 0. Kasi nawala na eh. Diba? Meron pa yung mga concept. Diba? Pagka buwibilis ka, accelerating. Otherwise, decelerating. So, well done. So, hopefully, meron kayo natutunan today sa ating
lesson tungkol sa rotational motion and generally sa kinematics. Medyo napahaba lang tayo sa horizontal kasi nga marami tayong diniscuss din na concept. So, for now, let us end this video now and hopefully to see you in my next video for other chemistry and physics lessons.